Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time hanggang mamayang alas 12. Ay nako, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Parang yung nangyari sa relasyon ninyo ng jowa mo matapos siyang ma-fall out of love sa'yo. Oh! Tinawanan, gusto mo yun. Ikaw ba, yes, friend, na minsan ka na bang nakaranas ng pag-ibig or pagmamahal na akala mo yun na? Akala mo sumakses ka, pero sa dulo, nga matapos niyang ipagtapat sa'yo na ang mahal niya ay iba na. Oh! Ito yung mga yes, friend, nating na fall out of love. Yeah. Nakakainis yung tech namin. Parang gusto ko siyang i-fall dito, ihulog dito sa Charot. Ay nako, kaya naman para sa mga yes friend natin na naiwan sa ere, no? Yung mga giyang na giyang, yung mga talagang nag-e-enjoy pa sa pagmamahal na meron siya. Yun nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari ay wala na palang pag-ibig na natitira para sa kanya, yung taong minamahal niya. Alam mo, nakakalungkot naman talagang isipin, di ba? Na habang ikaw nagmamahal ng todo, habang ikaw nagmamahal ng totoo, yung taong pinagbabalingan mo ng pagmamahal na tinatawag mo ay hindi na pala kayang ibalik sa'yo. Hindi na kayang i-reciprocate yung mga bagay na ginagawa mo. At tatakbo malamang sa isipan mo yung mga katanungan na, bakit ka nagbago? Anong nangyari? Saan ako nagkulang? Anong pagkakamali yung nagawa ko? Ano yung naging turning point para ma-realize mong hindi na ako yung mahal mo? Mga katanungan na for sure maaaring sobrang sakit, sobrang lungkot nung maaari mong makuhang sagot. Nandyan yung mga katagang sasabihin sa'yo na wala hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko rin matukoy yung dahilan. Nagbago ka rin kasi. Para kasing hindi na ikaw yung minahal ko. Bigla na lang nawala yung spark. Bigla na lang hindi na kita kilala. Sakit, no? Ang sakit na habang panatag kang nagmamahal, siya pala may ganyan ng nararamdaman. Hindi man lang niya in-open up sa'yo the moment na, diba, maramdaman niya yun. Kasi hindi naman yan biglaan na bukas paggising mo hindi ka na niya mahal. Siguro nangyayari siya, hindi natin alam, no? Pero for sure, kahit papano, unti-unti nararamdaman niya yan. Manong sa umpisa pa lang sinabi niya na sa'yo, in-orient ka na niya about sa nararamdaman niya. Kasi gano'n naman dapat. You guys are partners. Diba? Kung ano yung nararamdaman niya, dapat transparent siya doon. At kung ano yung nararamdaman mo, dapat gano'n ka rin sa kanya. Transparent kayo sa isa't isa. Kasi kung isang araw, bigla ka na lang yan tatapatin at sasabihin hindi na ikaw ang mahal niya. Unfair nga naman yun. Masakit. Maduga, diba? Madaga. Madaya. Diba? Na para bang hindi man lang binigyan ng pagkakataon yung relasyon ninyo na maging okay ulit? I-work out? Pero wala talaga Kasi kung talagang mahal ka pa nga naman yan at talagang gusto pa niya na ipagpatuloy kung ano yung meron kayong dalawa, sasabihin niya agad sa'yo. Gagawa yan ng paraan na para manumbalik yung pagmamahal na meron siya. Sasabihin niya sa'yo na, babe, love, BB, medyo pumapanglaw yung pagmamahal na meron ako para sa'yo. Ano kayang dapat na gawin ko para manumbalik yung pagmamahal ko para sa'yo? Di ba ganun? Hindi sasabihin na lang sa'yo na hindi na kita mahal. Babay na. Yung motor akin na yun na. May hatian agad ng property, di ba? Wag naman ganon. I-prepare nyo naman yung partner nyo. Emotionally, financially, physically, di ba lahat ng may na maging ready sa pag-alis mo, sa pag-iwan mo sa kanya. Kasi kung para sa'yo ganong kadali na talikuran siya at iwan yung bagay na meron kayo o yung relasyon
na pinagsaluhan ninyo, malamang sa malamang para sa kanya hindi yun ganong kadali. Kasi nga nag-i-enjoy siya eh, mahal na mahal ka nga niya eh. Onting respeto, onting delikadeza naman na para sa nararamdaman ng taong minsan mong minahal. Ganun na lang. Kahit sabihin na natin, okay, hindi mo na mahal, hindi na magbabago ang lahat, pakiramdam mo yan, ano magagawa namin, pero kahit man lang respeto doon sa nararamdaman ng tao, kahit yun lang iisipin mo, magiging mahirap yun para sa kanya kasi hindi naman siya yun na fall out of love eh. Nandun pa rin siya sa estadong mahal ka pa niya na umaasa siya na baka sakali mabalik yung dati. But then again, kung hindi na talaga kaya at hindi ka na mapipilit pa or mapipihit pa pabalik para sa kanya, o edi wow. Edi don't. Pakialam ko naman sa inyo. Charot lang. Edi wala tayong magagawa, di ba? Pare-pareho tayong tatanggapin yung katotohanan. Ba't kasali ako? Kayong dalawa lang pala. Tanggapin nyo yung katotohanan. Pero still, communicate. Kung hindi na talaga kaya, edi wag na. Pakawalan na, di ba? Kaya ikaw, kung naiwan ka man, nabiktima ka ng katagang, sorry, it's not you, it's me. No. It's you, it's me. No, mali. It's me, it's you. Ano ba? It's everybody. Charot. Nakakainis. Ang gulo-gulo talaga pa nakikipag-break. Kaya huwag na kayo makipaghiwalay. Utang na loob. Hirap-hirap maghanap ng jowa sa panahon ngayon. Tapos iwan-iwan nyo lang. Kaya again, yes friend, kung nabiktima ka na ng tao, hindi naman nabiktima or nalagay ka na sa sitwasyon kung saan ay iniwan ka dahil na fall out of love daw siya, quote and quote. Makawala mo na, sige na. Hayaan mo na. Maaari at posible kang humingi ng mga katanungan or ng mga kasagutan sa iyong katanungan pero at the end of the day, you have to accept the fact na hindi ka na mahal. Ano't ano pa man yung makuha mong sagot, it will all boil down to the fact na hindi ka na niya mahal. Hindi ka na niya mahal, hindi ka na niya mahal. Sa diba? Hayaan mo na siya. Unfair man pakinggan, madaya mang isipin na ano, ganun-ganun na lang yun, iiwan ko na lang siya. Anong gagawin natin? Alam nga namang itali mo siya na parang aso, tapos ikulong mo, di ba, na parang preso. Hindi naman ganun. Ganun talaga, unfair talaga. Madaya talaga on your end, on your part. Pero mukhang dyan na lang talaga eh. Mukhang wala na tayong magagawa. Alam ko na gusto mong marinig yung mga paliwanag niya, yung mga dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Okay lang naman yun, walang problema doon. Pero paalala ko lang sa'yo again, na hindi na nun mababago yung katotohanan na nawala na yung pagmamahal niya para sa'yo. Ano't ano pa man ang rason. Baka, siguro, di ba? Hindi ko alam pero okay na rin siguro yun. Baka sapat na nalaman mo at paramdam niya sa'yo yung totoo. Nagtapat siya ng nararamdaman niya sa'yo na hindi na ikaw mahal niya. Hayaan mo na siya. Anas lang yan, ha? Marami pang iba. Charot. Hindi naman kalakihan. Hayaan mo na. Diba? Kasi mahirap din ipagsiksikan eh. Yung sarili mo sa taong napipilitan na lang. Yung kahit sinabi na sa'yo na hindi na kita mahal pero pinipilit mo pa rin siya na hindi, mahal mo ko. Dito ka lang sa buhay ko. Diyan lang ako sa buhay mo. Tayong dalawa lang to. Tanggapin natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita. Eh hindi ka na nga mahal ng tao. Kumbaga, the more na pinagsiksika mo yung sarili mo sa kanya, the more na isusuka ka niyan at the more na masakit yun sa kalooban. The more na masasaktan ka lang. Para kang sumakay sa LRT na puno at siksikan. Kahit alam mo hindi ka nakasya, pinilit mo pa rin yung sarili mo tapos nasaktan ka. Magrereklamo ka. Tapos nanakawan ka. Sasabihin mo ikaw yung nawalan. Diba? Gayong sa una pa lang, aware ka na sa pwedeng mangyari kapag pinagpilitan mo pa yan. But still, matanggap mo man sa dulo, sana wag mong sisihin yung sarili mo. To the point na yung tanong mo na bakit siya nagbago ay magiging baka kasalanan ko, kaya siya nagbago. Ano bang ginawa ko, 'di ba?
I mean, yes, you have to assess yourself also kasi baka nga naman may pagkukulang ka, pagkakamali ka na nagawa sa kanya, kaya bigla na lang naglaho yung pagmamahal niya. But still, hindi eh. Dapat you guys will work it out together. 'Di ba? And I want you to understand na kung talagang mahal ka ng taong yan, kahit anong mararamdaman niya, pipiliin niyang hindi ka masaktan at pipiliin niyang ipagtapat sa'yo yun ura-urada. At ikaw naman, ate, kuya, kung sakali man na makaramdam ka ng pagka-fall out of love, moments. Kapag naramdaman mong ayaw mo na, please lang, umpisa pa lang, sabihin mo na. Pakisabi na yung totoo sa kanya. Mahirap magpanggap sa isang relasyon kasi micro-cheating na rin matuturing yun eh, di ba? Mahirap magkubli ng totoo mong nararamdaman, especially sa partner mo kasi, di ba, maaati mo ba yun? Niyayakap mo, hinahalikan mo, pinapatungan. Pinapatungan kasi double deck yung higaan. Hiwalay na sila matulog. Kayo talaga. Diba? Tapos wala ka na palang pag-ibig na natitira para sa kanya. Natitiis mo yun. Tapos yung sarili mo, alam mong hindi na eh. Hindi ko na mahal to eh. Nagtatago na lang ako, nagpapanggap na lang ako, natitiis mo. So as much as possible, as soon as possible rather, sabihin mo na sa kanya. If you are truly no longer interested with that person, be honest with your reason. Sabihin mo yung totoong dahilan, sabihin mo yung totoong rason na maging honest ka sa kanya. And inform that person immediately, agad-agad, urgent, rush ID, ganon. And please, wag mo nang i-sugarcoat yung rason, utang na loob. Kasi minsan pag sinu-sugarcoat, mas masakit eh, di ba? Sasabihin na, medyo hindi ko kasi gusto yung hubog ng mukha mo. Sabihin mo na pangit kasi siya, kaya mo iniwan. Ito naman eh, sinu-sugarcoat mo pa, eh ganun din naman, masasaktan din yan, di ba? Sabihin mo, medyo hindi ko kasi prefer yung amoy ng kilikili mo at hininga mo sa umaga. Sabihin mo na mabaho siya. Ikaw talaga. Charot lang, di ba? Whatever the ways, whatever the reasons are, ang point lang dito ay sabihin mo sa kanya yung totoo. You'd rather hurt him or her with the truth than comfort him or her with your lies. Tsaka kasi baka nararamdaman niya na rin naman yung panlalamig mo, di ba? Aware na rin naman siya, hinihintay niya na lang na magmulat manggaling sa'yo yung totoo. Kaya sabihin mo na. Ay nako, tagal. Wala, niyakap pa niya. Niyakap mo pa talaga, ano? Ay, huling patikim. Come on. Dito natin masasabi at mapapatunayan na people change talaga, no? And it is inevitable. Inevitable! Saan galing yan? Ay, nako, buti na lang si B-Boy. Oo, parang salitang yehey. Spell yehey. Y-E-H-E-Y. Diba? Balibalik ta rin mo man, walang magbabago. Gano? Charot lang. Eto na nga, walang magbabago dahil araw-araw pa rin kami namimigay ng papremyo dito. Yes, friend, tama ang narinig mo. Kaya naman lakas mo na ang volume ng radyo mo dahil ito na ang hinihintay mong anunsyo ng mga pangalan kung sino nga ba ang maswerte, mapalad na nanalo ng tumataginting na tigli 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Talunan ka man sa pag-ibig. Malay mo naman dito sa YesFM ay dito ka na magwagi. Diba? 500 pesos din to. Mas worth ito kaysa sa jowa mong manloloko. Yes, friend, araw-araw po ay namimigay kami ng tig 500 pesos sa 4 na katao. So matotal, 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito sa istasyong ito. Mula po yan sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. At ngayong nga pong araw, March 5, narito na ang mga pangalan ng mga masuwerteng nakatanggap ng 500. Congratulations! Rubilin Almazar, Mercilyn de los Reyes, Marvin Salameda at Erwin Garcia. Ikaw, yes, friend, kung gusto mo ring makatanggap ng premyo mula sa istasyong ito, 101.1 Yes FM, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig.
araw-araw. At ang pag-follow sa Facebook page ni Biboy Bibo ay huwag mong kalilimutan. Yes, oo, i-follow mo. Kasama sa mechanics yan, hindi mo kasi seryoso eh. O kala mo nag-joke lang ako dito. O, i-follow mo ako ha. DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O sa Facebook, Instagram, TikTok, X, pare-pareho lang yan. DJ Biboy Bibo. At syempre, dapat ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent at ang pagtutok araw-araw sa 101.1 Yes FM para sa tsansang manalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. O ano, naka-follow ka na ba? Di pa din. Ano ba naman yan? Nag-birthday na ako at lahat-lahat. Wala nga ako natanggap na regalo mula sa'yo. Ang hina ko naman sa'yo. Ang tumal-tumal mo. Again, i-follow mo ko DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O, utang na loob. I-follow nyo na yan. Awa na lang ha. Awa na lang sa DJ na panggabi laging puyat. Sa akin magpapaalam na yes friend BBB na 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po ang BB niya sa radyo. Again, for the end time, paulit-ulit tayo dito. Ako po si Biboy Bibo. Hindi po ako si Totoy Bibo. Utang na loob, diba yun? Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin 11:45. Good night, baby. Mwah, mwah.